Miyerkules ng gabi nang lumapag ang Air Force One ni US President Donald Trump sa Beijing Capital International Airport para sa kauna-unahan nitong pagbisita sa China makalipas ang halos isang dekada. Personal siyang sinalubong ni Chinese Vice President Han Zheng kasama ang ilan pang mataas na opisyal ng bansa bilang pagpapakita ng respeto at paggalang sa US President. Kasama namang bumiyahe ni Trump ang ilang malalaking pangalan sa US business sector, kabilang sina Tesla CEO Elon Musk, Nvidia CEO Jensen Huang at Boeing CEO Kelly Ortberg. Inaasahang magiging sentro ng pag-uusap ni Trump at Xi ang ekonomiya, taripa, teknolohiya at pagpapalawak pa ng negosyo sa pagitan ng dalawang superpower. Nais din ng Washington na hikayatin ng Beijing na mas buksan ang Chinese market sa mga American firms. We do a lot of business with China. We do very well with China, and they do well with us. And the relationship is very good. We're going to have a great meeting. Ayon kay Trump, ito ang magiging unang hiling niya kay Xi sa kanilang pagharap sa Great Hall of the People sa Huwebes. Kabilang din sa nakatakdang pag-usapan ang pagpapalawig sa isang taong tariff truce na pagkasunduan ng dalawang bansa noong nakaraang taon matapos ang tensyon sa trade war. Bukod sa issue sa ekonomiya, mabigat din ang inaasahang talakayan sa gitna ng patuloy na girian sa Iran at pagharang sa mahalagang shipping route sa Strait of Hormuz. Malaki ang interes ng China sa Iran dahil ang Beijing ang bumibili ng halos 70% ng oil exports ng Tehran. Sa kabila nito, nilinaw ni Trump na hindi niya kailangan ng tulong ng China para manalo o makakuha ng kasunduan sa Iran. I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it peacefully or otherwise. Bago umalis ng Washington, sinabi pa ni Trump na hindi niya inaalala ang financial situation ngayon ng Amerika. Ito ay kasunod ng batikos ng ilang mambabatas sa laki ng nagastos ng US sa digmaan nito laban sa Iran na umabot na sa $29 billion. Ayon kay Trump, ang pangunahing layunin ng US ay masiguro na hindi makakagawa ng nuclear weapon ang Iran. To what extent are Americans' financial situations motivating you to make a deal? Not even a little bit. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about Americans' financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all. Samantala, nananatiling malapit ang ugnayan ng China at Iran sa gitna ng patuloy na pagtindi ng tensyon sa Strait of Hormuz. Bago ang pagpupulong ni Trump at Xi, nanawagan si Chinese Foreign Minister Wang Yi sa Pakistan na paigtingin ng mediation efforts upang mapababa ang tensyon sa pagitan ng Iran at United States. Kabilang din sa mga inaasahang pag-uusapan ni Trump at Xi ang issue sa Taiwan, US tariffs, export control, advanced technology at pag-aangkat ng China ng mga agricultural products mula sa Amerika. Ngayong Huwebes ay magkikita sina Trump at Xi sa Great Hall of the People sa Beijing kung saan magkakaroon ng state banquet para sa US President. Sa Biyernes, magkakaroon pa ng working lunch at karagdagang pagpupulong ang dalawang leader bago bumalik si Trump sa Washington. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.